sa lahat, ang taong ito ay inahitan ng balbas. Pagkatapos ay inilagay siya sa operating table at nakatali. Inoperahan siya ng doktor sa ibabang parte. Hanggang sa magising siya, natuklasan niyang nawala ang parte ng pagiging lalaki. Nalabis siyang nawala ng pag-asa. Pagkatapos sinuotan ng expander para magamit niya. Sinabi ng doktor na ito ay epektibo. Ang lalaking ito ay paulit-ulit na inilagay sa mesa ng operasyon. Sa huli ay tuluyan na siyang naging babae. Dahil ang bagong balat na ito ay medyo payat. Kaya't hinayaan siya ng doktor na magsuot ng mga espesyal na damit upang maprotektahan ang balat. Mula sa mga kuko sa paa hanggang sa mga daliri upang matakpan ng mahigpit. Pati ang boses ay binago. Maaari mo ba akong tulungan sa zipper? Sa oras na ang doktor ay hindi nagbigay ng pansin. Tatakbo na sana siya, ngunit hindi niya inaasahan yon. Nilagyan ng doktor ang lock ng pinto ng isang remote control device. Walang ruta sa pagtakas. Sa ilalim ng presyon ng doktor, pinili ng lalaki ang kamatayan. Dahil hindi niya matanggap ang insulto na ito, ngunit ginamit ng doktor ang kanyang profesional na medical tech upang iligtas ang kanyang buhay. Makalipas ang ilang linggo, tinanggal ang maskara ng lalaki. Ito ang hitsura ng kanyang yumaong asawa. Binigyan din siya ng doktor ng bagong pangalan na Lucy. Simula noon, kinulong siya sa kwarto. Pinilit din siyang magsuot ng damit pambabae. Sa una, labis na nagalit si Lucy at pinunit ang damit. Pagkatapos ay ginamit niya ang vacuum cleaner upang sipsipin ang mga damit. Binigyan siya ng doktor ng mga gamit sa makeup. Nais niya matuto siyang maging isang tunay na babae. Ang TV ay mayroon lamang maraming mga paulit-ulit na mga channel. Nababagot na siya kaya pumili siya ng isang ehersisyo sa yoga upang mapawi ang kanyang kalooban. Para sa pag-aalaga ng buhay ni Lucy, lalo na kumuha ang doktor ng isang yaya. Sinimulan din ni Lucy na patuloy na magsulat ng mga numero at gumuhit ng mga larawan sa dingding. Mula sa may ikling talata pagkatapos ay unti-unting nagiging mahabang talata. Lumipas ang 6 na taon. Upang makontrol ang kanyang kalooban, palaging may mga gamot na pampakalma sa inuming tubig ni Lucy. 3 pagkain sa isang araw ay hinahatid ng isang maliit na elevator. Kung may kailangan man, pwede niyang tawagan ang kanyang yaya. Maliban sa mga matutulis na bagay, nagsimula na siyang masanay sa pagsusuot ng mga palda parang babae. Ang doktor na nagkulong sa kanya ay isang tanyag na plastik na si Rohano. Jack ang pangalan niya. Sa araw na iyon pag-uwi, natagpuan niya si Lucy na nagpakamatay sa pamamagitan ng libro. Kaya agad niya siyang dinala sa operating room para magpagamot. Naligtas ulit si Lucy, para magkaroon siya ng mas magandang balat. Nagpatuloy si Jack upang kumuha ng mga sel sa dugo ng baboy. Matapos ang isang serye ng mga operasyon sa pag-aayos ng gene, ipinanganak ang bagong artipisyal na balat. Ito ay isang ganap na bagong uri ng artipisyal na balat. Kahit na sinusunog sa mataas na temperatura, walang mararamdaman ang babaeng yun. Kahit na kumigat ang mga lamok doon, hindi rin sila makakaligtas. Ang taong gumawa ng pagsasaliksik na ito ay ang pinakatanyag na plastic surgeon na si Jack. Ang eksperimentong babae ay nakalock sa bahay. Nakikita ang obra maestra, dahil batay ito sa itsura ng yumaong asawa. Ang mas nakakatakot ay ang babae ay dating isang lalaki. Ilang taon na ang nakalipas. Ang asawa ni Jack ay nagkaroon ng isang seryosong aksidente sa sasakyan. Sinunog siya ng apoy hanggang maiba ang kanyang itsura. Hindi matanggap ng asawa ang paghihirap na ito, kaya pinili niyang tumalon at magpakamatay. Nasaksihan ng anak na babae ang malupit na bagay na ito, at seryosong naapektuhan ang kanyang pagkabata, kasama na ang kanyang kaunlaran sa pag-iisip at intelektual. Upang pagalingin ang kanyang anak na babae, dinala siya ni Jack sa party upang makipag-usap sa iba. Ang batang babae ay napansin ng isang lalaki. Dinala siya nito sa isang maliit na kagubatan. Ang nangyari ay isang bagay na hindi mailarawan. Nang dumating ang ama, nakita niya ang isang motorsiklo na paalis. At sinundan niya ang sapatos at damit ng batang babae sa lupa. Natagpuan niya ang kanyang nagpapanik na anak na babae. Anong nangyari? Ay naging mas kaawa-awa ang inosenteng anak na babae. Iyon ang dahilan kung bakit siya ipinadala sa isang psychiatric hospital. Bilang isang ama, dapat ipaghiganti ni Jack ang kanyang anak na babae. Sinundan niya ang motorsiklo ng lalaki. Hinabol niya ito at binangga niya ito sa gilid ng kalsada. Hindi na siya naghintay ng sasabihin pa kaya binigyan niya siya ng anesthetic shot. Pagkatapos kinuha siya, sa oras na paggising niya. Sa oras na nagising siya napagtanto niya na nakatali siya. Walang pagkain, isang tub lamang ng tubig. Anumang sigaw niya ay walang tugon. Ang kanyang ina ay nakatanggap ng ulat ng pulisya. Sinabi ng pulisya na nahanap lamang nila ang nasirang front fender. Walang natagpo ang katawan. Ang lalaking ito sa oras na iyon ay hindi pa niya maintindihan kung bakit siya inaresto. Hindi sinabi sa kanya ni Jack kung bakit at binuhusan siya ng gripo ng tubig.
Nagpalit siya ng lugar upang magpatuloy sa detensyon. At dahil matagal nang nakakulong ay hindi na niya gustong lumaban. At naging medyo masunurin. Ang anak na babae ni Jack ay tumalon sa mataas na gusali dahil sa kanyang depresyon. Kaya mas nahirapan pa siya. At pinili niya na maghiganti. Tinawag niya ang kanyang pangkat ng mga doktor. Ganap na baguhin ang kasarian ng taong iyon. Ang kanyang hitsura ay nagbago rin sa kanyang yumaong asawa. Mula noon, ipinakulong siya sa mansyon. Natagpuan ito ng yaya na lubhang mapanganib. Ngunit walang pakialam si Jack sa mga bagay na iyon. Pinatalsik niya ang lahat ng kanyang mga empleyado. Matapos gawing babae ang pumatay sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay ipinakulong siya sa bahay. Sa araw na iyon isang lalaki ang dumating sa bahay. Anak siya ng yaya. Bilang nagmamadaling umalis, nagkataon niyang natuklasan si Lucy sa pamamagitan ng kamera. Kaagad, lumabas ang maling akala. Habang si Lucy ay nagtatanong tungkol sa sitwasyon sa labas. Tinali niya ang kanyang ina. Simyo lang tumingin sa paligid ng mansyon. Sa wakas nahuli si Lucy. Pagkatapos umuwi ni Jack ay nalaman niya na si Lucy ay ginahasa. At binaril ni Jack ang lalaki at inalis ng walang bakas. Matapos ang lahat ng ito ay naawa siya kay Lucy. Kaya binigyan siya ng kalayaan. Ang damdamin sa pagitan ng dalawang tao ay lumitaw din. Mukhang wala nang balak tumakbo si Lucy. Inangkop sa pagkakakilanlan na ito. Hinayaan din ni Jack na ilabas siya ng yaya para magpainit. Isang kaibigan na isa ring plastic surgeon ang pumupunta sa kanyang bahay. Nais na ipagbili ang mansyon ni Jack upang gumawa ng klinika. Papayag kaya si Jack? Hinugot niya ang dyaryo. Iyon si Lucy na binilanggo niya ng 6 na taon. Ginagamit ito ng lalaki upang takutin si Jack. Sa oras na iyon ay umuwi si Lucy at sinabi niya na hindi siya nakakulong. Isa siyang babae ngunit pagkatapos niyang makita ang litrato sa dyaryo, agad siyang nabigla, ngunit sinubukan ring pigilan. Hindi rin napansin ni Jack. Naghihintay hanggang magdilim, si Lucy ay bumaba at naglagay ng baril sa bulsa. Nang makabalik sa itaas, nagulat si Jack. Ipinagpalagay niya na si Lucy ay in love sa kanya. Ngunit lahat ay acting lang sa kanya, para hindi ito asahan ni Jack. At barilin siya. Narinig ng yaya ang putok ng baril, kinuha ang kanyang baril at umakyat. Mabilis na nagtago si Lucy sa ilalim ng kama, para patayin din ang yaya. Pinunasan niya ang mga fingerprint sa baril. Tumakbo palayo sa lugar kung saan ikinulong siya ng 6 na taon. At bumalik siya sa tindahan ng kanyang ina. Ngunit hindi makilala ng ina ang kanyang anak. Hanggang sa sinabi niya ang totoo. Ngunit ano ang dapat niyang gawin?